Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Congressman Kiko Barsaga. Medyo patutsada niya ito sa mag-amang Marcos Sr. and Marcos Jr. Ito, grabe. Maraming nagsasabi na kurap at magnanakaw si Marcos Sr. Pero, ito, at least hindi siya adictos benedictos. Oh, grabing imagination itong. Okay. Comparison sa dalawa, kung pagdating sa usaping pulburon o pagiging adictos benedictos, talagang o yung karakter ba, yung buhay, malayo si Marcos Sr. Disciplinarian ito. Una, ROTC graduate siya UP Vanguard. I believe malaking influence sa pagkatao ni Marcos Sr. yung pagiging advanced ROTC graduate niya, UP Vanguard. Grabe ang ROTC training nung una, nung mga kapanahonan nila. Napaka disiplinado ang mga UP Vanguards. Oo, kahit hindi UP, basta graduates ng ROTC yung kapanahonan niya. Ako kasi nag-graduate na ako ng ROTC 1970s na. Okay pa naman din sa akin. Kaya lang mas matindi yung kanila. Kaya itong si Marcos Sr. na-inculcate niya yung values of discipline, perseverance. Kaya nag-survive siya sa World War II. Ang dami niyang napagdaan ng hirap sa World War II. Nakulong, natamaan, kaya to me one of the best presidents itong si Marcos Sr. Although may mga pagkakamali, hindi siya perpekto. Kaya talaga akong humanga kay Marcos Sr. Lalo na nung dineclare niya ang martial law. May problema na sa bansa, sa Pilipinas, tungkol sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot nung panahon iyon. So, lumalala ang problema sa insurhensiya, both leftist, communist at saka Muslim secessionist problem. Sabay pa ang problema sa droga. Lahat ito nakayanan ni Marcos Sr. na i-resolve. Yung Muslim secessionist problem, Normiswari, sa umpisa nagkagulo. Lumaban ang Muslim na kapatid natin, lumaban din ang gobyerno, but later on, na-resolve through diplomacy, kaya nagkaroon ng Tripoli Agreement. To me, that's an accomplishment of the Marcos Sr. administration. Ito namang problema sa komunista, napaganda ang ginawa niya dahil nag-open up siya ng diplomatic relations sa USSR and China kahit ayaw ng US. Yun ang independent foreign policy. So nung na-open up na ang diplomatic relations ng Pilipinas sa USSR and China, nag-stop ang support ng communism. Yung support galing China and USSR, hindi na nila sinuportahan ang grupo ni Jose Maria Sison. So anong nangyari? Hindi sila nanalo. To me, very critical yung ginawa ni Marcos Sr. na pag-establish ng diplomatic relationship sa China and Pag hindi niya ginawa yan, baka nahulog tayong sa kamay ng komunista. Yung problema naman sa pulburon, yung nahuli na drug, basta yung
Lim Eng-seng, Pulburon King, tawag doon. Pinay ring, that's history. Televised throughout the world. Kaya, ang galing ng diskarte ng Marcos Sr. After that, wala nang problema sa pulburon sa bansa. Kaya malayong malayo itong si Marcos Sr. sa kanyang junior. Kaya ako nabudol. Marami sa ating nabudol, nakala natin, binutuhan natin si Marcos Jr. sa dalawang dahilan. Malalaking dahilan. Una, dahil ka-team up siya ni VP Sara. Pangalawa, dahil naniniwala tayo na susundan niya ang ginawa ng kanyang ama. But we were wrong. Kabaliktaran siya ng kanyang ama. Pagdating sa leadership, mahina. Sabi nga ng kanyang kapatid, hindi yan nagtratrabaho. Happy-go-lucky. Ganon din ang sabi ni VP Sara, alas 10 palang sa umaga. Alas 10:30 ba yun? Amoy alak na siya. Saka na lang siya mag-react kung may problema. So, grabing obserbasyon nitong Kiko Barsaga. At least, hindi natin may pagkailangan may korupsyon panahon ng Marcos Sr. Lahat naman ng presidente nagkakaroon ng korupsyon. Wala namang immune sa korupsyon na yan. Kaya lang, grabing talamak ang korupsyon ngayon. Kaya, pati mismo si Associate Justice Antonio Carpio, sabi niya, worst. Akala natin ang worst corruption ng Marcos Sr. But no. Triple, doble ang pagkatalamak ng korupsyon ngayong Marcos Jr. So, ano kayang mangyari? I don't know. Ayun, sinasabi niya, kinakausap daw niya ang kanyang ama. Will that help? Palagi ko hindi na. No amount of talking to your father because your father is gone. Dapat yung sarili mong diskarte. Kaya lang, kung talagang mahina ka, may pinagtatabunan ka o ano dyan, wala ka talagang ano. So, I don't know, saan tayo papunta? May God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kung karon mao na niyang matagaan og yero. Naso si ate. Salamat siya sa Ginoo kay matagaan og yero. Mao na ni ang balay ni ate nga buslot na gyud kung muulan, so tuluan na gid sila. So luigid kay silang ate kung dili mailisan ang ilang yero. So mga buslot na gid kaayo og tuluan na gid kayo kung muulan. O ate, unsa imong masulti nga natagaan kag yero nga nakitang gyud nga sa ang imong balay, so buslot na. Ang akong masulti, dagan kaayong salamat unang-una sa Ginoo kay sa 15 namo ka tuig nga pagpuyo ay pagyud mi naka ilis og sin. So 15 years na diay ang inyong balay busa na inaani na. So 15 years na daw diay ni siya ang ilang balay ni ante. So nganong karon pa man mo makapuli so giyero ate nga 15 years naman nga na-damage ang daot ang inyong yero. Karon pa gyud mi naka ilis kay kuan wala gyud mi kwarta nga ipalit og yero. Kaya nga among pagpaningkamot ko tobra sa pagkaon. So na kay anak ate? Na duha. Kay anak duha. So pila imong edad ate? 38. So asa na imong bana ate? Mag-uuma ra akong bana. So mag-uuma lang siya. So nagtrabaho siya karon ate? Trabaho. So nagtrabaho ang imong bana. So
salamat kaayo sa Ginoo ug sa nag-sponsor. Dili na gyud tulo Oh, amo. dili na gid katuluan. Sige Dili te. Salamat pod.